Sinungaling ka talaga, Weng. Napakasama mo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Wala kang kasing sama para paglaruan ang mga buhay namin. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang sakit at kamatayan para sa taong tulad mo. Kapag napatay na kita, magiging maayos na ang lahat. Mapagbabayad na kita sa mga kasalanan mo. Sa oras na ito, maglilikha ng butas ang mga insekto na nakabaon sa katawan mo. Maglalabasan sila kasabay ng pagdaloy ng dugo at nana. Hihiyaw ka sa sobrang sakit na kahit kailanman hindi mo makakalimutan. Sakit na babaunin mo hanggang kamatayan. Tama na. Patawarin mo na ako. Nagsisisi na po ako. Ayaw ko pang mamatay. Hindi ko ibibigay ang kapatawaran na hinihingi mo. Magsasama kayo ng makasalanan mong ina sa impyerno. Sa pananakit at pagpapasakit mo sa mga anak ko, magdusa ka hanggang kamatayan. Hindi kita mapapatawad kailanman. Papatayin kita! Papatayin kita! Taon 2013, Bicol. Bandang 11:00 ng gabi, patuloy pa rin sa pag-iikot, bit-bit ang tig-isang styrofoam, ang kambal na sina Bart at Baby. Halos kilala na sila ng mga tao sa sentro dahil mula 6:00 hanggang 12:00 ng hating gabi ay inaabangan na sila ng kanilang mga suki. Maliit pa lamang, yun na ang kanilang kinagis ng trabaho ng kanilang ama na si Mang Kaloy. Nang magkasakit at maparalisa yon, sila na ang nagpatuloy sa pagtitinda. Nasa 2 taon pa lamang noon sa sekundarya ang kambal nang mabaldado ang kanilang ama. Kaya naman kinakailangan nilang kumayod para sa araw-araw na pangangailangan at pampagamot ng kanilang tatay na malabo nang makapagtrabaho pa. Balot! Penoy! Balot kayo dyan! Bili na, masarap at mainit pa! Pampalakas to ng tuhod! Bili na! Balot! Balot! Penoy! Bili na kayo, mga suke! Masarap ang sukang sausawan! Manamis-namis at maanghang! Uy, suke, bili na! Mainit-init pa to! Ilan ba sa'yo? 5, syempre! Ayos, mainit-init pa nga. Uy, hindi lang mainit-init, sobrang init pa. Pahingi nga ng suka, baby. Yan, damihan mo't mahirap mabitin. Oh, ayan na po, boss. Okay na ba yan? Ayos, amoy pa lang sumisipa na sa asim. Panalo talagang suka nyo, kaya bentang-bentang balot nyo eh. Oh, etong bayad. Keep the change na, baby. Bart, ingat kayo, ha? Salamat po, boss. Bukas ulit. Kuya Bart, Ate Baby, pabili raw po ng 3 penoy at 3 balot. Dahan-dahan, baka madapa ka. O, ayan. Salamat kulit, ha. Ang cute-cute mo talaga. Oh, wag kang tumakbo. Baka mabasag yung... Oops, muntik na. Iho, pabili rin ako ng itlog mo. Ano nga ang tawag dyan? Yung may sisiw. Ay, hala siya. Ibigay mo na yung sisiw mo, kuya. Yung balot mo pala. Lola, gusto niyo po ba ng sausawan? Ha? Ay, hindi na. May asim pa ang lola mo, pero sa maasim na pagkain, lalo na sa suka ay mahina ako. Siya, asin na lamang. Wala bang pasobra, Pogi? Pasobrang asin po? Kung asin ang ipapasobra mo, wag na lamang. Baka magkasakit pa ako sa bato niyan. Teka, ayos, ang laki niya na. Alin ho, Lola? Yung itlog ni Pogi. Yung balot pala. Biro lamang, mga apo. Sige na, mag-iingat kayo sa daan. Ikumusta nyo na lamang ako sa tatay ninyo, ha? Sige po, Lola. Salamat po. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa maubos na ang kanilang tinitinda.
Kung minsan tumatambay sila sa may plaza kung saan maraming tao sa gabi. Kapag sinwerte, tulad ng gabing yon, 10:30 pa lamang ay simot na ang balot at penoy na kanilang paninda. Habang naglalakad sila pauwi, napatigil sila sa tapat ng malaking bahay at isang bagong gawang bodega. May mataas na bakod yon na pininturahan ng kulay pula. Alam mo, ang swerte talaga ni Jude, no? Ang yaman na talaga nila. Sa kanila pala yan? Siyempre, yung tatay niya pulis, tapos yung nanay niya negosyante. Asukal, bigas at harina daw ang laman ng bodega na yan. Baka sila nagsusupply sa mga nagtitinda sa palengke. Ay, ang ganda-ganda rin ng bahay nila, no? Maganda kung sa maganda. Siguro, nakakahilo sa loob niyan. Ang laki-laki. 3 palapag ba naman eh. Mas malaki pa nga yata yan sa simbahan eh. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan kalaking bahay? Ay, wag na muna nating isipin yan. Wala na mas importante pa sa ngayon kundi ang makabili tayo ng gamot ni tatay. May pagkain tayo araw-araw. Tapos, may pambili tayo ng itlog ng itik para tuloy ang hanap buhay. Hindi naman natin kailangan ng malaking bahay eh. Kahit yari sa kahoy at pawid ang bahay natin, basta masaya tayo, ayos na yun. Hindi naman sa hindi ko gusto magkaroon ng maayos na bahay. Sino ba naman ang aayaw sa ganun? Ay, umuwi na nga lang tayo at inaantok na ako, baby. Ay. Ako rin. Ang sakit na ng paa at balikat ko kakalakad at kakabitbit ng mga to kanina. Buti na lang, naubos natin yung paninda. Sakto, paubos na ang bigas at bibili na ulit tayo ng gamot ni tatay. Nabenta ng kambal ang 200 balot at 100 penoy at nag-uwi sila ng mahigit 4,000 nung gabing yon. Masaya at lubos naman nagpapasalamat si Aling Linda sa kasipagan ng kanyang kambal na anak. Ipinaghain pa sila ng pagkain ng kanilang ina habang nagpapalit ng damit ang mga yon. Mga anak, kumain na kayo dito. Siguradong gutom na kayo. Buti at hindi kayo inabot ng ulan. Kumukulog na. Nay, dapat hindi na kayo bumangon. Kaya naman na po naming ipaghain ang sarili namin. Naistorbo patuloy ang tulog ninyo. Kung alam niyo lamang na hindi naman ako mapakali kapag wala pa kayo. Hindi rin ako makatulog hanggat hindi pa kayo dumarating. Yung tatay niyo humihilik na. Samantalang ako'y nagpapaikot-ikot lamang sa higaan namin. Ay, ganito talaga kapag nanay na. Maiintindihan niyo rin ako kapag mga magulang na rin kayo. Lalo ka na, baby, kapag nanay ka na rin. Ako? Hala si Mama. Bakit po ako? Alam nga naman ako. Ikaw yung babae. Anak, 25 ka na. Magpaligaw ka na kaya kung... Paano naman maliligawan yan? Mas lalaki pa sa akin kung manamit. Mas maliligawan pa nga ako kaysa sa kanya eh. Paano kung kumilos masiga pa sa lalaki? Mas komportable ako dito eh. Alam nga naman, makipagsabayan ako sa pormahan ng ibang babae habang bitbit ko yung mga balot at penoy na tinitinda natin. Pasensya na anak ha. Pati tuloy normal na buhay ng kabataan ay hindi nyo na nararanasan dahil sa kinakailangan nyo na magtrabaho para sa pamilya natin. Mama, hindi ho ako nagrereklamo ha. Okay lang po yon. Naiintindihan naman po namin ang sitwasyon. Dapat nga ho, magpasalamat kami dahil hindi naman kami napariwara kahit hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Marunong dumiskarte sa buhay. Kumikita kami ng marangal para sa pamilya natin, lalo na para sa gamot ni Papa. Hindi ba, Kuya? Oo nga po, Mama. Kaya wag na ho kayong malungkot at mag-alala para sa amin. Basta ayos lang po kayo ni Tatay, masaya na rin po kami. Ay, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa Diyos. Bukod sa lumaki kayo ng mabait ay wala akong masabi sa pagmamahal niyo sa amin ng Papa niyo. Kayo talaga ang kayamanan namin mga anak ko. Payakap nga muna si Mama. Mahal na mahal namin kayo mga anak ha. Sige na, kumain na kayo. Sige na po Mama, matulog na po kayo at kami nang bahala magligpit nito pagkatapos namin kumain. Sigurado ba kayo?
Oo naman po, Mama. Sige na po. Kailangan nyo rin magpahinga. At halata namang pagod at inaantok na rin po kayo. Mahal ko po kayo, Mama. Halos hindi na nag-iimikan ang dalawa habang kumakain. Bukod sa gutom ay bagsak na rin ang mga talukap ng kanilang mga mata dahil sa matinding antok at pagod. Bahagya pang nagpababa ng kinain ang mga yon bago tuluyang pumwesto sa kani-kanilang banig na higaan. Kinaumagahan, maaga pa lamang ay abala na sa pagwawalis si Aling Linda sa labas ng kanilang bahay. Nang unti-unti nang sumisikat ang araw ay inalalayan niya naman sa paglalakad palabas ang kanyang asawa na si Mang Kaloy. Nang mapaupo yun sa pahabang upuan sa labas ng kanilang bahay, ay agad na dumungaw sa bintana sa kanilang sala. Mga anak, Bart, baby, bumangon na kayo dyan at tanghali na. Pumunta na kayo kina Tia Mer para hindi kayo abutin ng tanghali. Ay siya, gising ka na pala, baby. Gisingin mo na si Bart at tila naglalamyerda pa sa panaginip niya. Hoy, Bart! Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Wala. Ang pangit ng panaginip ko eh. Hinahabol daw tayo ng mga pulis tapos maaabutan na tayo. Ay, akala ko totoo na. Masyado kang praning dyan. Bumangon ka na tanghali na tayo. Hindi tayo habulin ng pulis. Wala naman tayong ginagawang kasalanan eh. Tara na, siguradong hinihintay na tayo ni Lolo Oroy at ni Lola Mer. Nagmamadali ng mag-asikaso ang kambal. Matapos iligpit ang kanilang higaan, inihanda na ni Bart ang kanilang mga dadalhin na tray ng itlog ng itik habang nagtitimpla naman ng kape si Baby para sa kanilang dalawa. Matapos magkape ay nagmamadali ng umalis ang dalawa. Mama, Papa, alis na po kami. Ay, mag-iingat kayo mga anak. Opo, Papa. Salamat po. Ingat din po kayo sa paglalakad-lakad. Baka po mahilo at matumba kayo, ha? Mama, alis na po kami. Tara na, Bart. Lakad-takbo nilang tinahak ang pilapil ng palayan papunta sa bahay na mag-asawang sina Lolo Oroy at Lola Mer. Malayo-layo pa sila ay pakinig na nila ang huni ng mga itik at ang pagtawag sa mga yon ng matandang lalaki. Abalang-abala ang mag-asawa sa pagpapatuka sa kanilang mga alaga ng mga tinadtad na gulay. Meron ding starter at grower feeds sa mga bagong alagang itik at layer feeds naman sa mga nangingitlog na. Napakarami ng mga yon at napakagandang pagmasdan kapag ipon-ipon at tila ba nag-aagawan sa kanilang pagkain. Pinapakawalan nila yon sa araw at bago sumapit ang gabi ay muling pinapapasok sa kulungan. Mayroong mga pugad na ginawa si Lolo Oroy, yari yun sa dayami at doon nangingitlog ang mga inahing itik. Gumagamit naman sila ng incubator para sa pagpapalimlim sa loob ng 16 hanggang 18 araw at hanggang sa maging balot na yon. Tek, yan! Magpakabusog kayo't mangitlog ng marami-marami. Sweetheart, nandyan na sina Bart at Baby. Yung mga itlog ay naihanda mo na ba? Ha? Ano? Hindi kita marinig. Anong sabi mo, sweetheart? Ay, lintik na binging to ah. Iitlogan ko to eh. Lumapit ka nga muna rito para maintindihan mo ko. Patay. Mukhang nireregla na naman tong misis ko ah. Nakakunot na naman ang noo. Ano na naman kaya nagawa kong kasalanan? Hey, sandali lang! Lalapit na! Lalo! Ay, naku po, itlog mo! Nakakagulat ka naman, bata ka! Ayan, ginagawa mo kasing tubig ang kape. Puros ka nalang nerbyo sa katawan. Mano po, Lolo. Mano po, Lola. Mano rin po.
Ito po yung bayad, Lola. Padami po ng padami ang mga itik, Mas maraming itik, mas maraming itlog, at siyempre, mas maraming pera. Kumusta na pala ang tatay ninyo? Okay naman po siya. Ganun pa rin. Talaga pong hindi na siya makakalakad ng maayos katulad ng dati. Namimiss ko nga rin kakwentuhan si Papa Hirap pa rin po kasi siya magsalita. Oo nga po, paisa-isa't nauutal pa rin po siya. Pero okay na po yun, basta wag lang siya mawawala sa amin. Kaya hanggat kaya namin kumayod para tuloy-tuloy ang pagpapagamot niya, gagawin po namin ni Baby. Napakasisipag naman talaga ng mga anak ni Linda. Pero hindi naman siguro kayo maghihirap ng ganyan kung nakinig lamang sa akin ang nanay ninyo. Ewan ko ba't, hindi man lamang niya inilaban ang nararapat sa inyo. At saka, kung nagtapos muna siya ng pag-aaral, di sana may mas magandang buhay kayo at hindi nyo kailangang isakripisyo ang mga pangarap nyo para sa mga magulang ninyo. Lalong-lalo na sa pagpapagamot ng tatay nyo. Ewan ko ba, kahit isa man lamang sana sa inyo magpatuloy sa pag-aaral. Sweetheart, ang aga-agay nagsesermon ka na naman. Wala naman dito yung sinesermonan mo. Ganyan talaga ang kapalaran. At saka, masaya naman ang mga bata sa ginagawa nila. Teka nga't, maiwan ko muna kayo. Kukuhanin ko lang muna yung mga itlog. Bart, akin na yan tray. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lola Mer. Nakagawian niya na yon at sanay naman na sa ugali na matandang babae ang kambal na sina Bart at Baby. Siya nga pala. Mag-iingat kayo palagi. Nauuso na naman ang mga lokong adik sa sentro. Nung nakaraan may tinambangan na namang mga kabataan. Lagi pa naman kayong inaabot ng hating gabi sa pagtitinda, kaya magdoble ingat kayo mga apo, ha? Maraming salamat po, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Kilala naman na po kami ng mga loko-loko sa sentro. Mga suki namin yung mga yun. At saka, kapag po ganyan, kesa patulan, pwede naman tumakbo na lang o iwasan na lang namin hanggat maaari. Tumakbo? Bakit tatakbo kung pwede mo namang labanan? Nako, subukan lang nila, makakatikim sila sa akin. Pagbababatuhin ko sila ng balot at pagsasasabuyan ko ng sukang may sili ang mata nila, hindi ko sila aatrasan. Wag naman, malulugi tayo at saka baka kung ano pang gawin nila sa atin. Wala sa sarili yung mga ganong tao. Basta, balitaan niyo ko kapag may kumanti sa inyo at ako nang bahala. Siya nga pala. Kumusta niyo na lang din ako sa mama niyo, ha? Sabihin niyo paminsan-minsan ay dumalaw naman siya dito. Nakalimutan niya na yata ako. Parang kailan lang mula nang mamatay ang nanay niya hindi siya mawalay sa akin. Nung nagkaasawa na wala na. Umikot na ang buhay niya sa pagpapamilya. Kaya kayo, bago kayo mag-asawa, siguraduhin ninyong... Ahoy! Tama na yung sermon, sweetheart! Aba, kunin nyo na ito mga apo at mabigat. Baka bumaba ang matris ko. Este ang itlog ko pala. Dumali na naman ang matandang ito. Siya, sige na mga apo. Sige po, Lola. Sa susunod na araw na lang po ulit tayo magkwentuhan, ha? Lolo Oroy, salamat po. Uuwi na po kami at marami pang aasikasuhin. Siya, sige. Mag-iingat kayo palagi. Hinay-hinay at baka mabasag ang mga itlog. Sayang yan. Tingnan mo mga batang yon. Tila walang kapaguran. Maswerte talagang mag-asawa sa kambal na yan. Kung pumayag lamang sila na pag-aralin natin, hindi sana sila habang buhay na magtitinda ng balot. Siya, ihanda na natin yung ibang mga order at kukunin na ang mga yan. Habang abala ang matandang mag-asawa, maingat naman naglalakad sa may pilapil ang kambal, bit-bit ang kanilang tig-5 tray ng balot. Nang makarating sila sa bahay ay bandang 9:00 na. Abala rin ang kanilang ina sa paghahanda ng mga itlog na pula. Yun ang madalas ding pinagkakaabalahan ni Aling Linda at idinedeliver naman ng kambal sa palengke at mga tindahan sa bayan. Kinagabihan, bandang 8:00 ng gabi,
Habang naglalako ang kambal, muli silang napadaan sa bodega. Nakabukas yun at nakatayo sa labas si Jude, ang nanay nito at ang kanilang tauhan na si Ben. Malayo-layo pa ay kinakawayan na sila habang nakangisi ang mga yon. Anak, parang nakita ko na sila dati. Tama! Hindi ba sila yung kambal na kaklase mo nung elementary? Oo nga! Kayo nga yun! Mga anak pala to ng ambisyosang si Linda na ex-girlfriend ni Edwin. Kawawang mga bata. Hay, malas lang talaga ng nanay nyo dahil napasakin si Edwin at nararapat lang na hindi na siya nakabangon pa sa pagiging hampas lupa. Ano yung paninda nyo? Mami naman, hindi nyo pa ba sila kilala? Silang kilala nagtitinda ng balot dito sa lugar natin. Amoy balot nga eh. Malansa. At saka yung suka. Ang asim. Bibili po ba kayo o mga aasar lang? Kasi sayang ang oras eh. Sayang po tong balot, baka lumamig lang. Ay, baby. Ang ganda-ganda mong babae. Ang sungit-sungit mo pa rin. Nagbibiro lang naman ako. Masyado ka namang seryoso eh. O siya, huwag ka na magalit. Bibili ako ng marami. Ben, bilangin mo kung ilang tao pa nasa loob ng bodega. Dalian mo para maubos na ang paninda ng mga kaibigan kong to. Ay, hindi ako kumakain ng ganyan, anak ha? Malansat, baka masira pang tiyan ko. Mahirap na. Ikaw ba? Sigurado ka bang kaya mo kumain ng... Ay, nakung bata ka, ikaw na ang may matibay na sikmura. Sige na, papasok na nga ako sa bahay at titingnan ko kung nakaluto na mga katulong natin. Napaka-arte. At saka napakamata pobre naman ang pamilyang to. Eh di kayo nang mayaman. Basta wag niyong ismulin ang balot namin. Ano, ilan bang bibilhin niyo para mabalot ko na? Sakto, mainit pa to. At syempre, walang kasing sarap ang suka namin. Boss, nandyan pa yung 5. Ayos, 5 plus... Sige, bigyan mo ako ng 14 piraso. Eto 500. Keep the change na. Sigurado ka, Jude? Masyado namang malaki to. Oo naman, barya lang sa akin yan. Basta gabi-gabi mo kaming dadaanan ha. Ang sipag nyo pa na magkapatid. Ayos ah. Ayaw nyo ba maghanap ng iba pang mapagkakakitaan? Lalo ka na, baby. Napapalaban yung braso mo sa bitbit mong... Ay, salamat na lang pero masaya naman kami sa pagbebenta ng balot. Malaki din naman ang kinikita namin dito. Tara na nga, Bart. Salamat, Jude. Sige, salamat din. Bukas ulit ha. Kapag sarado ang gate, pakipindot na lang tong doorbell. Lagi naman ako nandito eh. At saka, bukas may o-offer ako sa inyo na mas magaan na trabaho. Malaking bagay din para mabagong takbo ng buhay ninyo. Gusto nyo bang habang buhay na lang na tindero ng balot? Basta pag-isipan nyo, kahit anong oras pwede kayong lumapit sa akin. Sige na, para maubos nyo na yan. Balik kayo bukas, mga ganitong oras din ha. Maghihintay ako. Sige, salamat ulit. Baby, halika na. Ayusin mo nga yung mukha mo at parang hindi na naman maipinta. Nakakabwisit lang kasi. Hindi magandang kutob ko sa Jude na yon. Hindi mo ba natatandaan kung ano-anong kalokohan ang pinag-aagawa niya sa atin noon? Paano kung... Baby naman, mga bata pa tayo noon. At saka sa estado ng buhay nila, mukha namang nagbago na siya. Hindi naman sa minamaliit niya tayo. Baka may mas maayos nga siyang trabaho na maibibigay sa atin. Tapos, mas malaki ang... O sige, sabihin na natin na kahit bayaran ka pa niya ng 1,000 sa isang araw bilang utusan niya o kung ano man, mas malaki pa rin ang kinikita sa pagtitinda. Tsaka, manhid ka ba, Bart? Alam mo, iba yung nagbibirusa ng iinsulto. At lalong di lahat ng mayayaman may pusong tumulong sa mga tulad natin. Kaya huwag ka nagpapapaniwala sa mabangong salita ng mokong na yon. Bumili na lang siya ng marami o pakyawin niya na lang tong paninda natin. Baka matuwa pa ako sa kanya. Ay, pambira naman talaga oh. Oo na, ikaw na ang sigurista. Sigurista na kung sigurista. Basta wag lang utu-uto. Uy, anong ibig mong sabihin ha? Tinatawag mo ba akong utu-uto? Ay, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Ay, balot! Balot kayo dyan! Penoy, balot! Balot kayo dyan! Bandang 11:00 na nang makauwi ang kambal. Nang maubos na ang kanilang paninda, agad silang bumili ng gamot ng kanilang ama
at iniabot ni Bart ang lahat ng kita kay Baby. Natatanaw pa lamang nila ang bodega na madalas nilang dinadaanan bago umuwi pabalik sa bahay nila, nang bigla na lamang silang tinambangan ng dalawang lalaki na nakatakip ang muka. Ibigay niyo sa amin lahat ng kita niyo ngayon. Bilis! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Aba, palabang ka ha? Gusto mo masaktan? Nakikita mo bang balisaw na to? Gusto mo bang itara ko to dyan sa leg mo? Baby, ibigay mo na. Hindi po kami lalaban. Huwag niyo lang po kami sasaktan. Baby, huwag ka nang pumalag. Maawa po kayo, huwag niyo kami sasaktan. Ibibigay naman po namin lahat ng kinita namin ngayon. Oh, ano to? Mga barya? Anak ng putya. Tigbe 20? Niloloko niyo ba kami ha? Nasaan yung pera niyo ha? Total mapilit kayo. Oh, ayan. Ha? Gamot? Anong gagawin ko dito? Yan na lahat ng kinita namin ngayon. Ibinili namin ng gamot para sa papa ko. Maawa naman kayo sa amin. Kanina napakatapang mo, ngayon iiyak-iyak ka? Hoy, ano yan? Mga kasamaan, may mga kawatan. Takbo na, bilis! Aray! Mga hayop! Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba, baby? Malamang hindi. Kita mo naman na ang lakas ng pagkakatulak sa akin ng lokong yon. Ayos lang ba kayo? Sige mga kasama, habulin niyo sila. Wala talagang kadala-dala ang mga adik dito sa atin. Ay, mga perwisyo. Salamat ho. Buti dumating kayo, kung hindi, baka kung ano pang nagawa nila sa amin. Siya, umuwi na kayo. Kami nang bahala mag-report sa barangay sa insidenteng ito. At kailangan nyo rin magpahinga. Hayaan nyo't mas lalo kami maghihigpit sa pagroronda para naman tumigil ng mga lukulukong walang magawang tama. Tumango lamang ang dalawa habang nakatingin naman si Bart, hawak ang gasgas na siko ng kanyang kambal. Sumunod naman na ang tanod sa direksyon kung saan pumunta ang kanyang mga kasamahan. Masakit ba? Pasensya ka na, hindi kita naprotektahan. Ay, huwag ka nang umiyak. Gasgas lang to. Malayo to sa bituka. Ang importante, hindi nila nakuha yung pera natin. Mukhang napilayan yata ang balakang ko. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Makakarating din tayo sa bahay. Uy, siya nga pala. Paano hindi nila nakuha yung pera? 3,000 pa yun, di ba? Di nakatago sa bra ko. Malay ba naman nila na may pera ako dito? Ay, buti na lang talaga. Kung hindi, masasayang yung kita natin ngayong gabi at yung mga lokong yun pa makikinabang. Ang galing mo talaga, baby. Buti na lang. Sigurado mag-aalala si nanay kapag nalaman niyang... Yan din ang iniisip ko, kaya mas mabuti pang wag na lang tayo magpahalata. Ako nang bahala magpalusot. Samantala, nung mga oras na yon, hindi mapakali si Aling Linda. Palakad-lakad sa kanilang kwarto at pasilip-silip pa sa may bintana. Ay, nasaan na kaya ang mga batang yon? Masama talagang kutob ko. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Ay, Diyos ko, huwag naman sana. Huwag niyo pong pababayaan ang mga anak ko. Matulog ka na. Uuwi rin ang mga yon. Sige na, mauna ka na matulog at hindi pa ako dinadalaw ng antok. Hihintayin ko lang munang makarating ang mga anak natin. At hindi pa yun nakontento. Lumabas pa sa bahay at sa kanilang tarangkahan. Diyos ko, bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Nervyos ba to o napapraning lang ako? Ingatan niyo po sila at huwag niyong pababayaan. Ay, nariyan na sila. Salamat naman sa Diyos. Akala ko kung ano na nangyari sa mga batang ito. Habang kinikiskis ang kanyang mga palad, natanawan naman ni Bart at Baby yon, kaya naman mas binilisan pa nila ang paglalakad. Nang makarating ay agad silang sinalubong ng mahigpit na yakap ni Aling Linda. Nay, kanina pa po ba kayo dito sa labas? Okay lang po ba kayo? Si tatay ho. Ayos lamang kami. Sobra lamang ako nag-alala sa inyo. Hindi ko maintindihan kung bakit masama ang kutob ko. Hindi ko malaman ng dahilan. May nangyari ba sa inyo? Wala po. Ayos lamang po kami. Oy siya, sige na. Pumasok na tayo. Bakit? May masakit ba? Yan na nga bang sinasabi ko eh.
Nabangga ba kayo? Napaaway? Hindi po. Yung kasi may asong nakawala sa kulungan. Alam niyo yung Parang nauulol na aso, Mama. Tapos, sa takot namin, tumakbo kami ng tumakbo. Kaya, ayan, nadapa ang baby nyo. Buti na lang, nakahanap kami ng ng kahoy na pamalo, Mama. Grabe, takot na takot talaga ako. Alam niyo naman, takot ako sa aso, di ba? Hindi ko nga po alam kung bakit hinabol kami noon. Siguro, napagkamalan niyang buto-buto si Bart. Pasok na po tayo. Ano pong ulam? Grabe ka naman sa akin. Pero baka nga. Kayong dalawa, ha? Huwag niyo akong pinaglololoko. Ay, siya, sige, pasok na. Paghahainan ko na kayo ng pagkain at gagamutin ko ang sugat mo, baby. Bart, ikaw, ayos ka lang ba? Opo, gutom lang po talaga ako, Mama, pero okay lang po ako. Walang gasgas at walang galos, hindi tulad nung isa dyan. Gusto mo ba? Pwede kitang tadyakan. Ay, tama na nga yan. Kayo talaga. Samantala, habang natutulog si Edwin ay tinititigan yon ng kanyang asawang si Weng. Buti na lang talaga't pinanindigan mo ko. Dahil kung hindi, siguradong masaya pa rin kayo nagsasama ng babaeng yon. Ngayon, nakakaawa siya. Lalong-lalo na yung anak niyang kambal. Hindi man lang nakapag-aral. Ganun talaga ang buhay. Swerte-swerte lang at dahil malas siya at swerte ako. Higit sa lahat, di hamak na mas maganda ako sa kanya. Pambihira naman natutulog ng tao eh. Ay, matulog ka na nga. Maaga pang pasok ko bukas. Nang mga sumunod na gabi, lagi nang dinadaanan ng kambal ang bodega at naging regular na nilang customer ang mga tauhan doon. Hanggang sa nakapalagayang loob na nila ang mga yon. Maraming beses naman nilang tinanggihan ang inaalok na trabaho ni Jude sa kanila, lalo na't hindi naman naging malinaw kung anong klaseng trabaho ba talaga ang tinutukoy ng lalaki. Hanggang sa dumating sa punto na nangungutang na ang mga tauhan ni Jude at hindi naman nila matanggihan ang mga yon. Tanda mo ba kung ilan na ang utang nila? Oo naman, ako pa ba? Ay, mukhang iba ng pakiramdam ko sa pangungutang ng mga yon Bukas kapag hindi pa sila nag-abot ng bayad, wag na muna tayong magbibigay. Malaking halaga na rin yon. Oo nga eh, hindi bali. Bukas, daanan natin sila kapag pauwi na tayo. Alam mo, napansin ko lang, bakit kaya parang mga bangagang tauhan ni Jude? Ang pupula ng mata, singhot ng singhot at ewan ko ba, hindi ko maipaliwanag yung amoy. Habang nag-uusap ang magkapatid ay nilapitan naman sila ng 2 pulis na nakasibilyan na nagmamanman sa labas ng naturang bodega. Meron pa ba? Opo, marami pa, boss. Ilan po ba? Pwede bang mamili? Sige po. Pili lang po. Huwag niyo lang pong halukayin. Pare-parehas lang naman po ang laki niyan. Ganun ba? Baka naman may itinatago kayo sa ilalim ng paninda nyo na ayaw nyo ipakita. Kung ako sa inyo, habang hindi pa huli ang lahat, tumigil na kayo sa mga kalokohan nyo. Ano daw? Anong problema ng mga yon? Ewan ko dun. Parang may hinahanap eh. Para namang may tinatago tayo dito. Anong akala nila sa atin? Nagtitinda ng ipinagbabawal na... Teka, tara na nga. Baka dahil sa kapapasok natin sa bodega na yan, mapagbintangan pa tayo. Iba rin talagang pakiramdam ko sa mga tao dyan eh. Tsaka, dyan mismo sa bodega. Mukhang maliban sa bigas, asukal at harina, may iba pa silang tinatago dyan. Ay, basta, kapag nasingil na natin ang mga yon, huwag na tayong babalik dyan. At agad nang naglakad papalayo ang magkapatid. Samantala, ang 2 pulis habang nasa malayo ay patuloy pa rin silang tinitingnan. Ano sa palagay mo? Hindi natin malalaman kung hindi natin mapapasok ang bodega na yan. Sa tingin ko, yung 2 nagtitinda ng balot, bago sa kanila yon. Ay, mga tao nga naman. Akala siguro nila ikauunlad ng buhay nilang sideline nilang yan. Sinabi mo pa, masama ang kutob ko. Kabado yung babae kanina at nagalit pa nga nung hinalukay ko yung mga balot eh. Malamang, hinalukay mo ba naman na parang, ewan ko ba sa'yo, pasyado ka rin garapal eh.
Parang yung pamilyang yan, napakayabang at naturing ang pulis ay siya pang pasimuno sa pagkakalat ng droga dito. Kapag nabuking natin ang hayop na yan, tanggal ang angas niyan at yaman-yamanan. Hindi naman sa pinepersonal natin siya. Ang totoong inaalala ko ay ang mga kabataan at mga inosenteng tao na nadadamay. Kapag nakatira ang mga yan kung ano-anong krimen ang naiisip, ultimo sarili nilang pamilya o kamag-anak kaya nilang saktan. Kaya samot-sari ang patayan at rape cases dahil sa mga adik na yan. Hanggat hindi nabubuwal ang ugat, hindi matatapos ang kalbaryo sa lugar na to. Kinabukasan, 5:00 na ng hapon, papaalis pa lamang ang magkapatid. Medyo masama kasi ang pakiramdam ni Baby, kaya hindi siya ganoon kabilis kumilos nung araw na yon. Sigurado ka bang kaya mo, anak? Matamlay ka at may sinat. Oo nga, Baby. Ako na lang muna magtitinda. Ay, kaya ko nga. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Hindi naman ako mapapanatag na habang nagpapahingat nakahilata dito ay nagpapakahirap ka sa pagtitinda. Baka mamaya habulin ka na naman ng mga aso. Ay, oo nga, yung mga aso. O siya, sige. Hindi na lang tayo gaanong magbabahay-bahay ngayon. Doon na lang tayo tatambay sa may plaza para hindi ka gaanong mapagod. O siya, sige na. Mag-iingat kayo. Bart, ang kapatid mo, ha? Huwag mo siyang pababayaan. Mama naman, mas alagayin pa nga yan kaysa sa akin eh. Hindi ko lang talaga alam kung bakit biglang sumama ang pakiramdam ko ngayong araw. Halika na nga, Bart. Papa, aalis na po kami. Pasimpleng ngumiti at tumango-tango lamang si Mang Kaloy sa kanyang mga anak. Bumalik pa si Baby para yakapin ang kanyang ama. Pagkaalis ay dahan-dahan lamang naglakad ang dalawa at si Bart lamang ang sumisigaw. Doon nga sila dumiretso sa plaza at tuwang-tuwa naman ang dalawa dahil sobrang daming bumibili nung gabing yon. Aba, mukhang makakauwi agad tayo 10 piraso na lang to. Kumusta ang pakiramdam mo? Eto, medyo nilalamig at saka masakit ang lalamunan ko. Oh, dito ka lang muna. Bibilhan kita ng makakain at gamot para gumanda yung pakiramdam mo. Salamat, Bart. Nakangiti namang pinagmasdan ni Baby ang naglalakad na si Bart habang tumatawid sa may kalsada kung saan may malapit na butika at may mga nagtitinda ng iba't ibang pagkain. Parang piyesta lagi kapag gabi sa dami ng mga nakaparadang sasakyan at maraming mga palakad-lakad na tao. Pagkabalik noon ay may bitbit na yon na hamburger, tubig at ilang tableta ng gamot. Mabilisan namang kinain yun ni Baby bago uminom ng gamot. Nang lilima na lamang ang tirang balot ay naisipan na nilang umuwi at dumaan sa bodega para maningil. Dahil bahagyang nakabukas yon ay tumuloy na ang dalawa. Maraming mga bote ng alak ang nakatumba, ngunit wala doon si Jude, pati na rin ang kanyang mga tauhan. Nang marinig nila ang halakhakan mula sa isang silid na may mga nakatambak na bigas, ay dumiretso sila doon, sabay na patras nang madatnan nila ang ginagawa ng mga yon. May mga humihit-hit at meron ding abala sa pagpapakete ng ipinagbabawal na gamot. Anak ng... Anong ginagawa nyo dito, ha? Alam nyo bang trespassing kayo? Ay, pasensya na. Hindi naman namin alam na... At saka, nakabukas kasi yung gate. Maniningil sana kami, pero sige na, alis na kami. At saan kayo pupunta, ha? Anong gagawin niyo sa amin, ha? Bitawan niyo kami. Huwag kayong mag-alala. Wala namang mangyayaring masama sa inyo, eh. Basta hindi nyo ikakanta tong nakita nyo. At syempre, hindi na siguro kayo hindi kung meron akong iuutos sa inyo. Sa bagay, pwede naman, basta sorry na lang, baka hindi na kayo makitang buhay pa ng mga magulang ninyo. Kawawa naman sila. Mga hayop kayo! Ang sasama ng mga ugali nyo! Demonyo kayo! Patayin nyo na lamang kami kasi idamay nyo kami sa kalukuhan ninyo! Demonyo raw tayo, boss. Pakitaan mo nga yan ang sungay mo. Hindi mo ako kailangang utusan. Kayang-kaya ko tong palaban na babaeng to. Isara mo yung gate at baka malintikan pa tayo dito. Bilisan mo! Sige, boss.
Kalma ka lang. Ano ngang sabi mo? Ano ako? Ang sabi ko, demonyo kayo. Masasama kayong tao. Ah, ganon. Maawa kayo. Bitiwan niyo ako. Baby, Jude, parang maawa mo na. Habang nagkakagulo, ay sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Pulis! May mga pulis! Buisit, itago niyo mga yan. Bilis! Diyos ko po. Baby, okay ka lang? Makakalis tayo dito. Anong makakaalis, ha? Damay-damay na to. Magsasama-sama tayo sa kulungan. Walang kikilos! Taas ang mga kamay! Ops! Huwag kang tatakbo kung hindi babariling kita. Ayon sa Republic Act 9165, inaaresto kita sa kasong paglabag sa batas laban sa ipinagbabawal na droga. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Anumang sabihin ninyo, maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Wala po kaming kasalanan ng kapatid ko. Maawa po kayo. May sakit po ang kapatid ko. Manahimik ka. Hulihin lahat ng yan. Sa presinto na kayo magpaliwanag. 11:00 ng gabi nang makatanggap ng tawag si Aling Linda mula sa presinto. Ano? Hindi. Ay, sige po. Pupunta po ako dyan ngayon din. Saan ka pupunta? Pa, dito ka lamang. Kailangan ko lang pumunta sa presinto. Huwag ka mag-alala, ha? Ako na ang bahala. Mga anak, hintayin niyo ako. Papunta na dyan si nanay. Pagdating sa may kalsada, maswerteng may dumaan na tricycle at agad siyang nagpahatid sa presinto sa bayan. Tuluyang bumagsak ang luha ni Aling Linda nang wala ang kambal nang siya ay dumating doon. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan sila? Kasalukuyan hong nakakulungan lahat ng suspect sa pagtutulak ng droga. Ano? Anong pagtutulak ng droga? Nagtitinda ng balot ang mga anak ko. Hindi nila magagawa yan. Gusto ko sila makausap. Parang awa nyo na. Hindi na menor de edad ang mga anak nyo. Kaya na nilang sarili nila. At saka, 11:00 na kaya bukas nyo na lang sila pwedeng bisitahin. Tandaan nyo ho, wala hong piyansa ang kaso ng mga anak nyo. Kaya sa oras na mapatunayan namin na gumagamit at nagtutulak sila ng droga, pasensyahan na lang po dahil kailangan nilang managot sa batas. Bingi ba kayo? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko? Marangal na tao mga anak ko. Hindi sila. Magandang gabi. Nasaan ang anak ko, ha? Bakit niyo siya ikinulong? Bakit hindi? Dahil asawa ka ng malupit na si Sarge? Paano ba yan? Pumalpak yung anak nyo. Sa tingin ko malabo ng matakasan pa at maitanggi pa ni Sarge na may kinalaman siya dito. Isang mahusay na protektor ng droga. Pasasaan ba't lalabas din ang katotohanan pagkatapos ng aming masinsinang pagsusuri at pag-iimbestiga? Manahimik ka, lalo na't wala kang sapat na ebidensya dyan sa mga sinasabi mo. At, teka, ikaw, anong ginagawa mo dito? Ikaw? Kasangkot ang anak mo sa... Hanggang ngayon pa naman ikaw pa rin ang nagpapahirap sa buhay ko at sa mga anak ko. Hayop ka! Ano namang katarantaduhan ang ginawa ng anak mo sa kambal ko? Ha? Aray! Bitiwan mong buhok ko at huwag mong pagbibintangan ng anak ko. Malay ko bang mga kriminal o adik din ang mga anak mo? Tama na yan. Huwag kayong mag-iskandalo dito. Kung ayaw niyong pati kayo, ikulong din namin. Sa ngayon ay makakauwi na muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Susuriin ng piskal kung may sapat na ebidensya laban sa kanila. Kung sakali man ay itutuloy ang kaso at ililipat sila sa provincial jail. Nakikiusap po ako kahit saglit lang. Kailangan ko lamang pumakita ang kalagayan ng mga anak ko. Pakiusap. Sige na, pagbigyan nyo na yan at palisin nyo na rin agad. Ay, teka, kailangan ko rin makita ang anak ko. Hindi na lamang pinansin ng mga kapulisan ang nanggagalaiting babae, lalo na't pinaburan nila ang malugod na nakikiusap na si Aling Linda. Nasa magkabilang selda ang dalawa at sa kabila ay nag-iisa lamang doon si Baby. Umiiyak, nakatiklop ang tuhod at nanginginig ang buong katawan. Bart, anak, si Baby. Mama, wala kaming kasalanan. Tulungan niyo po kami. Wala kaming kasalanan, Ma. Si Baby, Ma, nandun po siya sa kabilang selda. Mama, Ma. Baby,
Anak ko! Mama, ayoko po dito. Wala kaming ginagawang masama, Ma. Alam ko, anak. Magdasal lang tayo dahil nasisiguro ko na lalabas din ang katotohanan. Mapapawalang sala kayo. Babalik ako bukas. Sisiguruhin ko na makakalaya kayo dito. Gagawin kong lahat para mapatunayan natin sa kanila na inosente kayo. Mahal na mahal kita, anak. Sige na ho. Bukas na lang ho kayo bumalik. Ma. Huwag niyo pong pababayaan ang mga anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas naman ho mga anak nyo dito. Sa ngayon, hinihintay pa po ang resulta ng inquest investigation. Mas mabuti hong makipagtulungan kayo sa magiging abogado nila para mapabilis ang proseso. Tumango na lamang yon, sabay tumalikod na at nakakuyom ang kamao na inirapan ang nakikipagbangayan pa rin sa mga pulis na si Weng. Gulong-gulo ang isip na lumabas ng presinto at sumakay sa isang tricycle pauwi sa kanilang bahay. Matapos mayabot ang bayad, nagmamadali yung naglakad papasok sa loob ng bahay. Bahagya naman siyang kinabahan nang maalala na mag-isa lamang doon at siguradong nag-aalala ang kanyang asawa. Pagbukas ng pinto ay napahiyaw siya nang makita na nakahandusay sa sahig ang kanyang asawa at wala ng buhay. Kaloy! Kaloy! Gumising ka! Bakit ngayon pa? Kailangan kita ngayon! Kailangan tayo ng mga anak natin! Kaloy! Hindi malaman ni Aling Linda ang kanyang gagawin. Halos mawala na yun sa sarili, ngunit pilit na tinatatagan ang kanyang loob. Ngunit ang mas masakit ay hindi niya masabi sa kanyang mga anak kung ano ang totoong nangyari. Sa tulong ng tiyahin niya na si Lola Mer, kahit papaano ay lumalakas ang kanyang loob. May mga malalapit ring kaibigan na hindi naman siya pinabayaan at mayat-maya siyang kinukumusta. Makalipas ang 1 buwan, matapos mailibing ang kanyang asawa, lumabas na rin ang resulta ng investigasyon at ang isa sa mga suspect ay nagsalita na. Ngunit lalo lamang nadagdagan ang sakit at galit na nararamdaman ni Aling Linda nang malaman niya na nadiin pa rin ang kanyang mga anak bilang mga drug pusher kasama ng 3 pang iba. Ang ipinagtataka nila ay napawalang sala si Jude. Nailipat na sa Provincial City Jail ang kambal, kaya nahirapan si Aling Linda na dalawin ang kanyang mga anak. Madalas ay 1 beses lamang sa 1 linggo niya yon napupuntahan. Hindi na talaga patas ang batas. Paanong mga inosente ang nakakulong at ang dapat managot ay napawalang sala? Siguradong nagawa ng paraan ng hayop na nanay nun. O baka mismo si Edwin din ang may kagagawan. Bakit hindi mo subukang kausapin si Edwin? Tiya, mas gugustuhin ko pang mamalimos kesa lumapit at humingi ng tulong sa lalaking yon. Ipinangako ko sa aking sarili na mula ng talikuran niya ako noon dahil sa haliparot niyang asawa, hinding-hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Ay, isa lamang ang paraan para makabawi tayo sa kagaspangan ng ugali ng babaeng yon. Naaalala mo pa ba yung aklat ng karunungan at gamit na inihabilin sa akin ng nanay mo? Yun ang susi para maparusahan ang mga taong katulad nila. Parang dinudurog ang puso ko kapag naiisip ko ang hirap na pinagdaraanan ng mga apo ko dahil sa kanilang kagagawan. Kaya ipaubaya mo sa akin ang pagkakataong ito. Ako na ang bahala. Alam mo naman na mahal kita, Linda. Hindi man ako nagluwal sa'yo, pero taus-puso ang aking pagmamahal. Samantala, masayang-masaya namang nag-uusap ang mag-inang sina Weng at Jude. Anong ginawa mo, Mami? Paanong inako lahat ng... Importante pa ba yon?
Anak, wala nang imposible basta may pera. Kaya ngayon malaya ka na, mag-iingat ka. Wala namang masama sa negosyo na meron tayo, basta wag na wag ka magpapahuli. Isa pa, pangalan at posisyon ng tatay mo nakataya dito. Ay, siguradong malilintikan ka na naman sa daddy mo. Ay, lagi namang galit sa akin yun eh. Para sa kanya naman, wala na akong ginawang tama. Ay, sige na anak, pumasok ka na sa kwarto mo at nandyan na yata ang sasakyan niya. Agad namang ginawa ni Jude ang sinabi ng kanyang ina at maya-maya ay pumasok na rin si Edwin. Nasaan yung magaling mong anak? Dad, ano ka ba naman? Hindi titinoy ang anak mo hanggat hindi ka tumitigil sa pagiging konsentidor. Alam mo bang pinag-iinitan ako ng mga kasamaan ko dahil sa lintik na anak mong yan? Matagal kong pinagtrabahuan ng posisyon ko tapos sisirain lang niya? Ay, buwisit. Kapag naulit pa to, sisiguruhin ko sa'yo mabubulok na yan sa kulungan. Sobra ka naman. Kung makapagsalita ka, para namang... Ano? Parang hindi ko siya anak? Bakit? Anak ko nga ba siya? O bakit natahimik ka? Natatakot ka na marinig niya ang totoo? Dad, sandali! Dad! Lintik ka! Tama lang na nakulong ang mga anak ng babaeng hanggang ngayon. Siya pa rin ang dahilan kung bakit hindi mo ako magawang mahalin. Pati na rin ang anak ko. Dapat lang na magdusa sila sa kulungan. Samantala, habang sinisindihan ni Lola Mer ang kandila, ay marahan namang tinititigan ni Linda ang mukha ni Weng sa isang larawan na dati niyang matalik na kaibigan. Ginupit niya yon at nanginginig ang kamay na iniabot sa kanyang tiyahin. Sigurado po ba kayo? Paano kung maulit lang ho ang mga nangyari noon? Tiya, hindi ko po kakayanin kung pati wag mo akong alalahanin. Mapagtatagumpayan ko ito. Isa pa, matanda naman ako. Lagi mong tatandaan na wala akong hindi kayang gawin para sa iyo at sa mga anak mo. Ipinasok ni Lola Mer ang larawan na yon sa isang manikang kulay itim. Sabay inusal ang mga kakaibang salita habang mahigpit na nakahawak sa manika at dinidiinan ang mga karayom na nakatusok sa iba't ibang parte ng katawan noon. Ang isang sinungaling at walang konsensyang tao na katulad mo, Weng, ay dapat parusahan. Parusang sakit na walang kagalingan. Pagbabayaran mo ang iyong mga kasamaan hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Hanggang sa unti-unti mong maalala ang sakit na idinulot mo sa aking pinakamamahal na pamangkin at mga apo. Ang karayom na ito ay simbolo ng dusa't kamatayan mo. Ang insekto na ibabaon ko sa bawat parte ng katawan mo ay mananahan at magpapakarami katulad ng patong-patong na kasalanan. Habang isinasagawa ni Lola Mer ang pambabarang, ay kapansin-pansin ang pagtulo ng kanyang butil-butil na pawis. Naglilitawan ang litid sa leeg ng matandang babae at mga kamay habang sinasambit ng paulit-ulit ang pangalan at mga kahindik-hindik na salitang binibigkas nito. Habang nakaupo naman sa sala si Weng at pinapakalma ang kanyang sarili bago pumasok sa kwarto nilang mag-asawa, ay bigla na lamang napahawak yon sa kanyang ulo dahil sa labis na pagkirot. Maya-maya ay tumulo ang dugo sa kanyang ilong. Nanginginig ang mga kamay na tiningnan niya ang dugo na patuloy sa pagpatak. Maya-maya, biglang nanghina ang buo niyang katawan. Akma sana siyang sisigaw nang biglang nangiwi ang kanyang bibig na animoy naparalisa. Sakto namang lumabas ng silid si Jude at naaktuhan ang nangyayari sa kanyang ina. Mami, ano nangyayari sa'yo? Mami! Dad! Tulong! Agad namang lumabas si Edwin nang marinig ang pagsigaw ni Jude. Maging siya ay nagulat sa itsura ng kanyang asawa.
Binuhat niya yon at isinakay sa kanilang kotse at agad na isinugod sa ospital. Bago pa man makarating sa ospital ay umayos na ang pakiramdam ng babae. Mami, okay ka lang? Okay ka na? Ano ba nangyayari? Saan niyo ako dadalhin? Mami, kailangan ka naming dalhin sa ospital. Kailangan namin malaman kung anong sakit mo. Pwede ba? Wala akong sakit-sakit. Lagi ako nagpapacheck up kaya wala akong sakit. Huwag ka naman makulit. Mas mabuti na nakakasiguro. Nang makarating sa ospital at matapos ang ilang pagsusuri, maayos naman ang lahat ng resulta kaya agad na silang umuwi. Nang makabalik sa bahay ay muli yung umupo sa sala at natawa pa. Sabi ko naman sa inyo, wala akong sakit. Hindi ako pwede magkasakit. Sino mag-asikaso sa inyo kung wala ako? Kung hindi matukoy ng doktor ang sakit mo, mas mabuti pa magpasama ka dyan sa anak mo. Magpatingin kayo sa albularyo. Baka pinapabarang ka na ng mga nakakaaway mo. Ay, bakit naman nila ako ipapabarang? Sila nga may utang sa akin. Pero sige, bukas na bukas din, pupunta ako dun sa kakilala kong magaling na albularyo. Kinabukasan, maagang umalis si Lola Mer sa bahay ni na Aling Linda. Doon na kasi siya nagpalipas ng gabi. Kaya naman naiwang mag-isa si Lolo Oroy sa kanilang bahay. Pagdating doon ay nagtataka siya dahil sarado pa ang bintana at pinto. Aba, napasarap yata ang tulog ng sweetheart ko Sweetheart, nandito na ako. Saan ka ba nanggaling? Saan ka pumunta at saan ka natulog, ha? Huwag mo sabihin na may kinikita kang iba. Paano mo naatim na? Tigilan mo nga ako dyan sa kadramahan mo. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Bumangon ka na at yung mga itik ay gutom na. Ay, aray. Bakit hindi ako makatayo? Sweetheart, hindi ko maitayo ang sadya namang hindi na tumatayo yan. Ay, ano sabi mo? Ang sakit ng likod ko at mga paa ko. Hindi ako makabangon. Ano bang ginawa mo't hindi ka makabangon? Siguro naligo ka na naman ng pagod na pagod kahapon. Yan ang sinasabi ko sa iyo Kapag wala ako at walang nagpapaalala sa iyo nakakalimutan mo kung anong dapat gawin. Ay, naku, matandan to talaga, oo. Noong araw na yon, hindi na nakabangon pa si Lolo Oroy. Pakiramdam niya ay durog ang mga buto niya sa buong katawan. Makalipas ang ilang linggo, matapos makahanap ng albularyo na pinaniniwala ang mahusay na manggagamot ng mga taong biktima ng barang at iba pang malubhang karamdaman. Binabarang ka. Isang nilalang na may malakas na kapangyarihan ang may gawa nito. Maaring pinagawa ito ng isang taong may malaking galit sa iyo. Galit na ugat ng isang katakot-takot na paghihiganti. May ideya ka ba kung sino may gawa sa iyo nito? Tumango-tango lamang ang babae, sabay tinitigan ang kanyang anak na nagtataka sa kung anong nangyayari sa kanyang ina, lalo na't nakita niya ang pamamaga ng katawan nung oras na yon. Ang sakit! Hindi ko na kaya. Mapapatay ko may gawa nito sa akin. Makikita niya, magbabayad siya. Tutulungan kitang maibsan ang sakit na nararamdaman mo sa abot ng aking makakaya. Pero ikaw makakagawa ng paraan para tigilan ka ng mambabarang. Magpakumbaba ka at humingi na lamang ng kapatawaran. Ako? Bakit ako hingi ng tawad kung kaya ko naman siyang harapin? Hinding-hindi ko siya atrasan. Hinding-hindi. Gamutin mo na ako, bilis. Magbabayad ako kahit magkano. Pagalingin niyo na po si Mami. Pakiusap. Iligtas niyo po siya sa mambabarang na yon. Kinabukasan. Linda! Linda! Lumabas ka dyan! Mukhang may sapusa yata ang babaeng ito. O sadyang masamang damo lamang. Akalain mong kahit iika-ika na'y talagang pumunta pa dito. Ano, Linda? Gusto mo bang tunasin ko na? Ay, wag po muna. Ako na pong bahala sa kanya. Lumabas ka dyan kung hindi pa uulanan ko ng balang bahay mo. Hayop ka? Mambabarang? Ano bang problema mo?
At talagang may dala ka pang barel? Para saan yan? Para takutin ako? Kung oo, pues naubos ng takot ko dahil sa mga taong katulad mo. Gusto mo akong patayin? Sige, iputok mo. Patunayan mo na isa kang kriminal at buhay na demonyita dito sa lupa. Tutal, mukhang sanay na sanay ka naman na gumawa ng krimen. Sige, barilin mo ako. Patayin mo ako. Hindi mo kaya? Oh, bakit nanginig ang kamay mo? Alam mo, nakakaawa ka. Dahil umangat ka na sa buhay lahat-lahat, pero miserable ka pa rin. Sa sobrang pagkamiserable mo, idinamay mo pati mga anak ko. Umalis ka na. Alis! Huwag mong sagarin ang galit ko sa'yo. Kinasusuklaman kita, Weng. Kaya sa oras na maubos ang pasensya ko sa'yo, ako mismo ang papatay sa'yo, sa asawa mo at sa anak ninyo. Parang iniwan ng tapang ang buong katawan at nagtatakbo papaalis ang babae, habang pumapalakpak naman ang matandang mambabarang. Yan! Dapat ganyan. Kung sana ganyang kakatapang noon, na ipaglaban mo sana ang dapat na sa iyo. Ayos lamang, Tiya. Hindi naman po ako nagsisisi dahil minahal at tinanggap ako ni Kaloy ng buong buo. Nang tinalikuran ako ni Edwin para sa babaeng yon, akala ko'y hindi ko na kaya pa maging buo at magmahal ulit. Pero tinulungan niya akong bumangon at magpatuloy. Kaya natutunan ko siyang mahalin. Mahal na mahal ko si Kaloy, Tiya. Tahan na. Kaunting panahon na lamang. Nararamdaman ko na ayon din sa iyo ang pagkakataon. Magkakasama pa rin kayo ng mga anak mo. Nandito lamang ako palagi. Samantala, nang makauwi sa bahay si Weng, ay nadatnan niya sa sala si Edwin na nagtataka kung saan siya nanggaling. Saan ka ba nanggaling at bakit ganyan ang itsura mo? Lumalala na nga sakit mo, nagagawa mo pang gumala. Bakit ba kasi ayaw mo magpatingin sa doktor? Hindi ko kailangan ng doktor. Binarang ako ng hayop na Linda na yon. Siyang dahilan kung bakit nangyayari sa akin to. Si Linda? Paano mo naman nasabing siya? Dahil anak niya yung kambal na nakulong kasabay ng anak natin. Ano? Anak niya yung kambal na kasabay nung dinampot si Jude? Aba, malay ko ba naman kung kasamahan o kaibigan pala sila ni Jude? At saka, pwede ba? Ang concern ko dito, pinababarang ako ng babaeng yon. Hindi yung problema sa anak niya. Ano naman kung nasa kulungan pa rin ang mga anak niya? Alam mo, kahit kailan talaga, napakasama ng babaeng yon. Kaya hindi ko maintindihan kung paano mo nagustuhan at minahal yon. Edwin? Nasaan na yon? Ay, Edwin, saan ka pupunta? Tatakbo pa sana ang babae para habulin ang kanyang asawa nang bigla yung nalumpo at hindi na nagawa pang bumangon sa sobrang pananakit ng kanyang mga buto sa buong katawan. Agad na pinuntahan ni Edwin ang isa sa dati nilang kaibigan ni Linda na natitiyak niya na nakakaalam kung saan niya makikita ang babae. Mula kasi na maghiwalay sila ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na magkita ang dalawa dahil ibinuhos niya ang lahat ng kanyang panahon sa pagtatrabaho. At madalas ay si Weng lamang ang nag-aasikaso kay Jude maging nung nakakulong yon. Nang makakuha siya ng impormasyon kung saan makikita si Linda ay agad niyang pinuntahan ang babae. Matapos iparada ang sasakyan sa kalsada ay naglakad na lamang yon at nagtanong-tanong sa mga bahay na nadadaanan niya. Kaalis lamang noon ni Lola Mer para asikasuhin naman ang kanyang asawa na hindi pa rin gumagaling sa sakit nito. Tao po! Tao po! Sino yan? Edwin? Anong ginagawa mo dito? Malamang sa malamang, nagsumbong na ang butihin mong asawa. Alam ko naman kahit baliko ay kakampihan mo pa rin siya. Sa kanya ka lamang nakikinig, di ba? Kaya lahat ng kasinungalingan ng babaeng yun. Bitiwan mo ko. Sige, saktan mo ko. Kahit ilang sampal tatanggapin ko. Pero gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Linda, nagkaanak ba tayo? Ako ba ang tatay ng kambal mo?
Ano bang pinagsasasabi mo? Wala tayong anak. Umalis ka na. Narinig mo ako? Umalis ka na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gagawin kong lahat para mapalaya sila at mapawalang sala sila sa kasong yon. Mapawalang sala? Matapos bayaran ng asawa mong tumistigo para idiin ang mga anak ko? Inosenteng mga anak ko, hindi mo alam? Alam ko nagsasayang lamang ako ng oras sa'yo, kaya buti pa umalis ka na. Umalis ka na, sabi. Wala kang kwenta. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang tao. Patawarin mo ko. Patawad sa lahat, Linda. Nagpatalo ako sa galit at kasinungalingan ni Weng. Huli na malaman ko na hindi pala akong tatay ng anak niya. Hindi naman madali. Katulad mo, galit na galit din ako sa sarili ko. Hindi ko hihilingin pa mapatawad mo ko pero sisiguruhin ko na gagawin kong lahat para makalaya sila. Habang humahagulgol papaalis si Edwin, lalo lamang nagsusumiklab ang galit ni Linda at sa pagkakataong yun, wala siyang ibang gustong mangyari kundi ang patayin ang asawa ni Edwin. Sa ilang linggong pagsasanay at panonood sa kanyang tiyahin ay sinubukan niyang mag-isang gawin ang ritual ng pambabarang. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit at sakit na matagal niya na sanang ibinaon sa limot. Sinungaling ka talaga, Weng. Napakasama mo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Wala kang kasing sama para paglaruan ang buhay namin. Ngayon ipapatikim ko sa iyo ang sakit at kamatayan para sa taong tulad mo. Kapag napatay na kita, magiging maayos ng lahat. Mapagbabayad na kita sa mga kasalanan mo. Sa oras na ito ay maglilikha ng butas sa mga insektong nakabaon sa katawan mo. Maglalabasan sila, kasabay ng pagdaloy ng dugo at nana. Hihiyaw ka sa sobrang sakit na kahit kailan ay hindi mo makakalimutan. Sakit na babaunin mo hanggang kamatayan. Nang madatnan ni Edwin ang kanyang asawa ay wala na yung buhay. Naliligo sa sariling dugo at nana. Ni hindi nila yun malapitan dahil sa labis na pandidiri. Nagtatakbo sa takot si Jude at pumasok sa kanyang kwarto nang makita ang kalagayan ng kanyang ina. Lalo na nang makita ang mga uod at iba't ibang insekto na lumalabas sa mga butas noon. Nagmistulang matanda ang muka, nakadilat ang mata at nakabuka ang bibig at nakalabas din ang dila. Dahil sa karumal-dumal na itsura noon ay agad rin yung ipinalibing. Naroon ang takot ni Edwin na baka sa mga susunod na araw ay danasin niya rin ang pinagdaanan ni Weng kung totoo man na si Linda nga ang taong nagpabarang sa kanyang sinungaling na asawa. Kung sakali man, tatanggapin ko. Pero bago man lamang ako mawala ay may tama ko man lamang ang pagkakamali ko. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa iyo. Noong mga panahon na naghiwalay tayo, sobrang sakit. Habang ikinakasal ako kay Weng, para akong pinapatay. Durog na durog ako na yung babaeng pinangarap ko ay ang babaeng kinamumuhian ko ng mga oras na yon. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko para maniwala kay Weng. Makalipas ang isang buwan, isang magandang balita ang ipinarating ng abogado ng kambal. Yun ay ang pagpapawalang sala at ang nalalapit na paglaya ng mga yon dahil sa pagsuko at pag-amin ni Jude sa mga pulis. Salamat at pinakinggan mo ako, anak. Tatanawin ko tong malaking utang na loob sa iyo. Hindi po, Dad. Kung meron man dapat magpasalamat, ako yon. Kahit alam ninyong hindi niyo ako anak, alam ko po na mahal niyo ko at kahit anong mangyari, hindi man ako ang tatay mo, anak pa rin kita. Sana gumaling pa po ako. Sana itigil na po na mambabarang ang pagpapahirap sa akin. Kahit wala po akong karapatang magreklamo dahil lahat ng to ay kasalanan ko naman talaga. Natatakot po ako. Ayaw ko pong matulad kay Mami. Samantala,
Masaya namang nag-aabang si Aling Linda para sa pag-uwi sa bahay ng kanyang kambal. Yun kasi ang nakatakdang araw ng paglaya ng dalawa. Walang mapaglagyan ng tuwa nang matanaw niya ang kanyang mga anak na naglalakad. Mga anak ko! Mama, miss na po namin kayo. Ay, teka, ano po nangyari sa paa nyo? Hindi po kayo nakakalakad? Ano po ba nangyari? Huwag niyo kong alalahanin. Gagaling din ako, mga anak. Mama, si Papa po, nasa kwarto po ba? Sandali lang po, Mama. Pupuntahan lang po namin si Papa. Papa, nasan po si Papa, Mama? Patawarin niyo ako, mga anak. Bakit po kayo umiiyak? Ano po ba nangyayari? Wala na ang papakaloy ninyo. Patay na siya. Inatake siya sa puso nung gabing nakulong kayo. Hindi ko masabi sa inyo sa tuwing dadalaw ako dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi po totoo yan. Buhay pa si Papa. Hindi siya pwede mamatay. Nandito na kami, oh. Magtatrabaho na ulit kami para may pambili siya ng gamot. Tama na, Bart. Wala na tayo magagawa pa. Hindi ko man maintindihan kung bakit nangyayari sa atin ang lahat ng ito. Kailangan pa rin natin magpasalamat sa Diyos. Mama, sorry kung naiwan ka mag-isa dito. Pangako, simula ngayon hindi na tayo magkakahiwalay. Hindi ka na namin iiwan. Hindi ko na rin hayaan pang mapahamak kayo, mga anak. Kinagabihan, maagang nakatulog ang magkapatid nang dumating si Lola Mer. Salamat naman sa Diyos at nandito na sila. Ano na ang plano mo ngayon? Tatapusin kong sinimulan ko. Kailangan kong mapatay ang anak nila. Siguradong kahit anong mangyari, gagawa pa rin yun ng paraan para masaktan ang mga anak ko. At hindi ko nahahayaan pa mangyari yun. Kailangan na nila magsama ng nanay niya sa impyerno. Linda, nandito na ang mga anak mo. Kung gusto mo ng payapang buhay at makasama pa sila, tama na. Itigil mo na ang lahat ng ito. Tingnan mo nga yung paa mo. Gusto mo bang lumala pa ang parusang balik ng mga ginagawa mo? Paano kung alam ko ang ginagawa ko, tiya? At tanggap ko po ang magiging kabayaran ng lahat ng ito. Isa pa, alam kong hindi na rin naman ako makakalakad, kaya siguradong magiging pabigat lang ako sa buhay nila. Marami na kaming ninakaw na oras ni Kaloy sa mga anak namin. Marami na silang sakripisyo na pinagdaanan dahil sa pagmamahal nila sa amin ng papa nila. Gusto kong maranasan man lamang nila ang buhay na nararapat para sa kanila. Pinapaalalahanan lamang kita. Pag-isipan mo ng mabuti. Alam mo kung anong magpapasaya sa mga anak mo. Kapag nawala ka pa sa buhay nila, magiging masaya ba sila? Piliin mo kung anong tama at nararapat. Patawarin mo ko kung alam ko lamang naaabot sa ganito ay hindi na sana kita hinikayat pa. Gusto kitang tulungan, alam mo yan. Kaya lamang ay hindi ako nagbabayad sa parusang balik ng pambabarang ko. Hindi ko naman kakayanin kung mamamatay ang tiyo mo. Siya lang ang buhay at kaligayahan ko. Wala ho kayong dapat ihingi ng tawad. Kusa ko pong niyakap ang karunungan at lihim na kaalaman para maipaghiganti ang kambal ko. At higit sa lahat, para maparusahan ang hayop na babaeng naging lason sa buhay ko. O siya, pupuntahan ko ang kambal sa silid nila at hindi na rin ako makapaghintay na makita sila. Marahang hinagkan ni Lola Mer sina Baby at Bart habang mahimbing na natutulog. Nababakas sa mukha ng mga yon ang lungkot. Lungkot nang malaman nila ang nangyari sa kanilang kinikilalang ama. Dahil sa mahimbing na tulog ay hindi na inistorbo pa ni Lola Mer ang dalawa.
Bago umalis ay hinagkan at mahigpit na niyakap niya ang kanyang pamangkin. Linda, huwag kang gagawa ng desisyon na sa bandang huli ay pagsisisihan mo lamang. Sapat na ang pagpapasakit mo sa anak ng babaeng yon. Tama na. Alang-alang sa kapayapaan ng puso mo, ikaw na lamang ang natitirang kaligayahan ng mga anak mo. Kaya huwag mo sanang ipagkait yun sa kanila. Walang naging reaksyon si Linda sa sinabi ng kanyang tiyahin. Nakatingin lamang yon sa kawalan at nang makalayo na ang matanda, ay gumapang siya sa sahig, papunta sa kanyang silid tulugan. Doon ay isasagawa niya ang huling ritual at magiging katapusan ng kanyang paghihiganti. Matapos sindihan ng kandila ay dahan-dahan niyang ibinubulong sa hangin ang mga kataga na naghahangad ng kakaibang lakas at kapangyarihan na tapusin ang kanyang nasimulan. Hawak ang manika at kung saan nakatusok ang isang pangalan na nakasulat sa papel. Pinapatakan ng kandilang kulay pula at itim habang patuloy sa pag-usal ng mga kahindik-hindik na mga salita na ibinubulong niya sa hangin. Tila tuluyan ng sinakop ang buo niyang katawan ng itim na kapangyarihan, hanggang sa ang mga bulong na yon ay tuluyan ng lumakas ang pagkakabigkas. Sinasakal at tinutusok ng matatalim na bagay, kasabay ng pagpatak ng luha at pawis sa kanyang muka, ay nararamdaman ni Aling Linda ang kamatayan ng kanyang biktima. Samantala, dahil sa koneksyon, nagawan ng paraan ni Edwin na hindi muna makulong ang kanyang anak at makasama kahit sandali lamang sa kanyang bahay. Tama na. Patawarin mo na ako. Nagsisisi na po ako. Ayaw ko pa mamatay. Hindi ko ibibigay ang kapatawaran na hinihingi mo. Magsasama kayo ng makasalanan mong ina sa impyerno. Sa pananakit at pagpapasakit mo sa mga anak ko, magdusa ka hanggang kamatayan. Hindi kita mapapatawad kailanman. Papatayin kita! Papatayin kita! Anak, lumabang ka! Lumabang ka! Magdasal ka! Humingi ka ng tulong sa Diyos. Linda, alam kong galit ka. Pero alam ko na may natitira pang awa sa puso mo. Tama na! Patawarin mo ng anak ko. Napagbayaran niya ng lahat ng kasalanan niya. Ako na lang ang saktan mo, nakikiusap ako. Hindi mo ako mapipigilan dahil sa pamilya mo. Naubos lahat na natitirang awa dito sa puso ko, kaya dapat lang napatayin ko siya. Bandang 9:00 ng gabi, nagising sina Bart at Baby. Agad silang napabalikwas nang marinig nila ang boses ng kanilang ina. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang mga kandila at gamit na nasa harapan ng kanilang ina ay hindi pamilyar, ngunit lubos nilang naiintindihan ang lahat ng iyon dahil sa kwento ni Lola Mer noong sila ay mga bata pa. Mama, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Mama, makinig ka sa amin. Tama na po. Nawala na si tatay. Ang dami na nating pinagdaanan. Pakiusap, tama na. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, mga anak. Mama, oo, nagkasala si Jude, pero itinama niya na po ang lahat. Siya po ang dahilan kung bakit nakalaya kami. Kaya tama na po. Huwag na po kayong maghiganti. Alam niyo naman po may kapalit ang bawat kasamaan, hindi ba? Anong silbi ng paghihiganti kung maging pati kayo o isa naman sa amin ang magbabayad kapag pinatayin niyo siya? Nagpadala ako sa galit at pag-aalala sa inyo. Nakalimot ako sa kung anong tama at kung anong dapat.
Naiintindihan po namin kayo, Mama. Alam namin kung gaano niyo kami kamahal, pero hindi po sapat na dahilan yon para gumawa tayo ng sobra-sobrang kaparusahan sa mga tao nagkakasala sa atin. Isa sa mga araw na ito, pagbabayaran niya rin ang lahat sa kulungan. Sapat na po yun, Mama. Kailangan natin magpatawad para magpatuloy sa buhay ng payapa. Makalipas ang 1 buwan, muling nanumbalik ang lakas ni Aling Linda mula nung talikuran niya ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Masaya silang nagsalo-salo habang ipinagdiriwang ang kaarawan nito. Nandoon ang mag-asawang sina Lolo Oroy at Lola Mer na noon ay sumasayaw pa habang sinasabayan ang tugtog ng musika. Buti na lamang at gumaling pa ako. Kung hindi ay hindi nyo sana makikita kung gaano kahusay at walang katulad itong pag-aaring king-king ko dito. Dito nahulog ang lola nyo sa akin eh. Ay, naku, sweetheart. Kung alam mo lamang kung gaano ko gustong itanggi na nobyo kita kapag sumasayaw ka. Diyos ko, bukod sa parehong kaliwaang pa hindi ko alam kung sayaw ba talaga yan o zombie na napatagay ng gin. Pambihira ka naman, sweetheart. Tumanda na tayo't lahat-lahat akala ko naman ay kinikilig ka kapag sumasayaw ako. Maghiwalay na kaya tayo? Abat lokong tuwa. Magpasalamat ka na lang at pinagtiyagaan pa kita. Teka, may bisita ka yata, Linda. Magandang hapon po. Tuloy ka, Edwin. Anak, patayin mo nga muna ang tugtugat para makapagpahinga ang lolo ninyo. Ano ang ginagawa mo dito? Bakit ho kayo may dalang bulaklak? Sino pong liligawan ninyo? Mama, nagpapaligaw po ba kayo? Ex-boyfriend yan na mama ninyo. Wala namang masama ngayong pareho na silang balo. Tiya naman, mga anak, siya ang tunay ninyong ama. Ha? Nagbibiro ba kayo, Mama? Paano namin naging tatay yan? Tsaka, paanong si Tatay Kaloy ang... Mahabang kwento, anak. Hayaan nyo't iisa-isahin ko sa inyo. Dahil malaya na ako sa lungkot at sakit, kaya ko nang ikwento at sabihin sa inyo ang lahat. Alam kong marami akong pagkakamali at pagkukulang sa inyo. Pero sana hindi pa huli ang lahat para mabuo ulit tayo bilang isang pamilya. Marami na nagbago sa paglipas ng panahon, Edwin. Hahayaan kita maging ama sa mga anak mo, pero hanggang doon na lamang yon. Dahil kahit wala na si Kaloy, siya pa rin ang habang buhay na magmamay-ari ng puso ko. Mahal ko siya at mahal na mahal niya ako kahit nung panahon na tinalikuran ako ng lahat. Kahit nung mga panahon na nakalimutan kong mahalin ang aking sarili. Lubos namang naintindihan ni Edwin ang naging pasya ni Linda. Gayunpaman, masayang-masaya silang lahat nung mga oras na yon. Isang malaking parte ng pagkatao ng kambal ang napunan dahil sa katotohanan na kanilang nalaman. Samantala, si Aling Linda naman, tuluyan ng naging malaya sa galit at puot ng nakaraan. Yon, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa kwentong Enteng. Nandito na naman po tayo. Bawi-bawi tayo sa shoutout. Simulan po natin kay Tomas, Troy, Tresha May, Axel, Ramos and Galindez family from Maria Rosel. Hi po kay Rosemary Sabandeja from Cebu, kay Ahmed Panigel. Hello po kay Pablo Poblete. Hi kay Jenny Baywo at sa mga nakikinig sa printing sa Santa Maria. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hi kay Rita Gardose, kay Nelia Muñez from Cainta. Uy, neighbor, dati po akong taga Vista Verde. Hi kay Siren Carmen. Kumusta po kayo? Chong family, Viñas family, Atisado at Mirabel family from Bataan. Hi po kay Mayhani from Moscow, Russia. Hello kay Legine de la Rosa.
kay Elvira Ramos, kay Angel Rosette, sa Galedo family, Nanette Catalogo from Rai, kay Teresa Barde, hello po kay Marjeth Estrella, kay Maribel Santiago, hello kay Jovelyn Ruiz, hi kay Jenny Lazarito, kay Mary Jane Hirano, shout out po kay Vicky Abut, kay Chris Alcantara from Agoncillo, Batangas, hello po kay Filipina Palsario, kay Russell Galope, hi kay Jeline Shawan, kay Arvit Yong, Mama Nancy at Baby Zane ADL, kay Noemi Kiambao, hi din po kay Zalve Fajardo, Marilu Umbal, Cynthia Camacho at Merlin Villesa from Saudi. Hi din po kay Merly Akunin from Riyadh, kay Ron Balingit from Angono Rizal, kay Bem Salam from Bahrain. Hi po kay Raquel Hasigawa, kumusta po kay Kurt Mina, kay Monica Nieves, Rachel Martinez, Marites Nalika, kay Corazon Trinidad, hello kay Bebot from Sikander Bretthart, at syempre kay J.M. Lazaro. Maraming salamat po sa suporta sa Kwentong Enteng.